may anak, no? Iba ang pakiramdam. Parang ayaw yata talaga ng Diyos na makita natin yung mga nanay natin. Wala tayong pera pang pa-imbestiga. Tapos ngayon, nasunog naman yung mga files dito sa safe haven. Ang dami na natin ginawa. Ngayon pa ba tayo urong? Bati na kami ni Tito Abel. Bati na kami ng daddy ko. Pakiramdam ko nga ngayon, buo na ulit ako eh. Parang wala nang makakasira sa happiness ko. May masama pong balita. Si Lolo na aksidente. Nasa ospital siya ngayon. Ana, hindi na tayo aalis. Hindi ko iiwan si Lolo. Pag-ewang-gewang daw po ang kotse ng asawa ninyo, kaya sila mismo ang sumalit sa truck. Sir, sabi niyo ko kanina, may kasamang teenager si Uncle Sernan. Opo, at pareho na po silang patay. Kaya po ang gusto namin, tanungin kayo kung kilala niyo sila. Ito po yung isang babae na kasama ni Mr. Monteclaro. Bakit siya kasama ni Uncle? Hello? Abby? Abby, may gusto lang sana akong itanong sa'yo. Ano naman yun, Anis? Gabi na. Paano ko ba malalaman kung nagkaanak na ako dati? Itanong mo kaya sa magulang mo. Eh, ginawa ko na. Pero sabi nila sa akin, hindi daw nila alam. Eh, pakiramdam ko talaga nagkaanak na ako eh. Pero wala yata talagang alam sila, inay. Kailangan ko talaga malaman. Pakiramdam ko talaga kapag nalaman ko, babalik na ang alaala ko. Eh, kung magpatingin ka kaya sa doktor, di ba? Sige. Bukas, papatingin na ako sa doktor. Alice, saan ka pupunta bukas? Nay, may pupuntahan lang po kami ni Abby na bahay ampunan. Eh, magpahinga ka na. Kagagaling mo lang sa sakit, ha? Sige na, pahinga na, ha? Sige po, salamat po. Nay. Okay. Auntie, si Angel nga yung kasama ni Uncle Sernan nung na-aksidente siya. Bakit naman kasama ni Sir Nancy Angel sa sasakyan? Nga na hindi ko maintindihan eh. Kasi nung nawala si Angel tsaka yung Peking Brent na yan, hindi na siya nagparamdam sa atin. Abel, hindi kaya andun si Angel para sabihin kay Sir Nan yung totoo kung bakit siya nagpanggap na anak ka rin nina? Eh, nga din naisip ko, Auntie. Malamang may nag-utos sa kanila tapos ngayon pumunta sila kay Uncle para sabihin kung sino yung mastermind. Auntie, Auntie. Sinabi ng mga maid sa akin yung nangyari. Na-aksidente daw si Uncle Sir Nan. Hindi pa nga namin alam kung ano nangyari eh. Nasa operating room pa nga ang Tomo. I can't believe this happened, Auntie. Kung kailan nakita niyo na yung tunay yung apo. I know. This is so heartbreaking for me. Hindi ko alam kung anong gagawin ko pag nawala si Sir Nan. No, Auntie. Uncle will survive this. Malakas siya, makakaligtas siya. At kung hindi naman, Auntie, you still have me. Doc, ano? Mrs. Monteclaro, Doktora, kamusta na asawa ko? I have good news and bad news for you. We had to do cardiac surgery dahil inatake siya sa puso. But the good news is he survived the operation. The downside, na-stroke siya habang ginagawa namin ang operation. Don't worry po. He's in a stable condition right now. Pero hindi mo natin malaman kung anong magiging epekto ng pagkaka-stroke niya kanina. So for now, ililipat muna natin siya sa ICU para maobserbahang mabuti. Salamat to, Doc. Thank you. Malamang, Auntie, inatake si Uncle sa puso habang nag-drive siya. Kasi, normally, sa mga ganitong aksidente, safe yung driver. Mabuti ka mo, hindi tumama yung ulo niya sa impact. Abel, masaya na ako at buhay ang uncle mo. Yun ang mahalaga sa akin ngayon.
kasama ni Lolo si Angel? Pero bakit sila magkasama? Alam mo, hindi ko alam eh. Pero kahit si Daddy, hindi niya alam kung bakit may contact si Angel pati si Lolo. Eh, sino pa ba yung kasama ni Angel? Hindi ko kilala eh. Pero parang mga kasing edad lang siya ni Angel. Teenager din, pero I've never met him eh. Lalaki? Sinong lalaki? What does he look like? Katamtaman yung taas niya. Na medyo maputi. Na parang mas matanda kay Angel na 1 taon. Pero kahit yung mga polis, hindi siya ma-identify. Why do you always make me decide na? Gusto lang talaga kita sundin. Ganun talaga ako magmahal ng babae. Angel? Bakit hindi mo siya tanungin? Tanungin mo ang magaling mong mami kung bakit ako naghihigante. At kung bakit ako naghihigante sa kanya at kung anong atraso ko sa kanya. Ma, I found out something. Kasama na aksidente ni Lolo si Angel tsaka si Benji. So? So, bakit sila magkasama? And because of that, namatay sila. Carla, are you feeling bad because of this Benji guy? Come on. Karma niya yun dahil sinaktan ka niya. Ma, hindi yun. May kinalaman ka ba sa nangyari? What? Ma, ang sabi ni Angel, may kasalanan ka sa kanya, kaya siya naghihigante. Alam mo, tas Lolo have to do about this? Alam ba niya kung anong kasalanan mo kay Angel? Carla, ang wild ng imagination mo. And can you please stop playing detective here? Hindi ka na nakakatawa. Look, Carla. I'm sure nakipagkita si Angel kay Uncle Sernan para perahan ito. Hindi ko nga pinuntahan si Angel eh. Kahit na sinabi ko sa'yo, nakakausapin ko siya. Sorry, Ma. Baka affected lang talaga ako sa nangyari kay Benji. Ay, Carla. Forget about that guy. Wala siyang kwenta. Kaya nga siya namatay. Well, I say good riddance to him. But listen, Carla. Walang dapat makaalam na kakilala mo si Benji. At huwag mo rin ipapaalam ang naging confrontation niyo ni Angel. Why not? Dahil madadamay ka sa gulong to. At ayoko mangyari yun. Carla, you're too young for this. Kaya Carla, i-promise mo, secret lang natin yung nangyari sa inyong tatlo. Okay. I better go back, Ma. Sige, mauna ka na. Susunod na lang ako. And Carla, don't forget to make lambing to your Lola Carmela. Huwag kang papaisa sa mga anak ka rin nila na yun. Sernan, huwag mo ko iiwan, ha? Alam mo namang hindi ako malakas. Hindi ko kakayanin mo wala ka. All my life, ikaw ang kasama ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko pag ako na lang. Kaya please, don't leave me. Auntie, I'm sorry. It's okay, but kinakausap ko na ang uncle mo para alam niya andito ako. Para gumising siya. Auntie, ang sabi naman ng doktor, okay na si Uncle eh.
Pwede na ho kayo magpahinga. Halika na po, hatid ko na ho kayo. No. 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 Ihatid mo na yung mga bata. May pasok pa sila. Pero auntie, kailangan lang. Abel, sasamahan ko ang asawa ko. Sanay ang Uncle Sernan mo na palagi kami magkasama. At ako din. Kaya dito lang ako. Hello, Peter. Umamin ka nga sa akin. May ginawa ka ba kay Uncle Sernan? Wala. Dalayan mo may gawin ako, di ba? Bakit? Anong problema? Well, it looks like wala na tayong dapat gawin. Mukhang kinakampihan tayo ng langit. Ligtas na ako. Tayo. Wala na magsusuplong sa atin. Eh, yung mga bata? Wala na. Mga malamig na bangkay na sila. Huwag kang kampante, Ruth. Hindi pa patay ang uncle mo na aksidente lang. Magdasal ka na hindi siya makapagsalita. At kung oo, lagot ka pa rin. Saka ko naiisipin ang solusyon doon. But for now, ang importante, patay na si Angel. Bukas, pagkatapos natin sa school, dumiretso agad tayo dito sa ospital. Oo nga, parang mapalitan naman natin si Lola. Ang hirap talaga ng hindi totoong part of the family, no? Kailangan mo pang sumipsip para na maging importante. Hindi naman kami sumisip-sip. Totoong concern kami kay Lolo. Kahit na, that doesn't change the fact na mga sampid lang kayo dito. And I bet, puro ka-plastical lang naman yung mga concern na pinapakita nyo eh. Carla, hindi totoo yan. Tumigil ka nga, Carla. Mabuti pa nga silang dalawa, dinadamayan si Lole. Unlike you, wala kang pakialam. So you finally arrived. Pa-importante ka talaga eh, no? Just to correct you guys, concern ako kay Lolo. Pero hindi ko lang kailangan ipagsigawan sa buong mundo yung concern ko. Unlike you. Kailangan pumasok sa loob. Ayaw kasama yung mga kagaya niyo. Lola, anong ginagawa niyo rito? Sabi ko kay Abel, ipahatid na kayo at may pasok. Lola, ayoko pa pong umuwi. Lola, sasamahan ko na lang po kayo dito. Oh, anak, mapapagod kayo. You need to rest dahil may pasok pa kayo bukas. Pero Lola, kayo rin po pagod na. Kaya kung uuwi kami, dapat kayo rin para makapagpahinga kayo. No. I've always looked after your Lola Sernan. Nung araw pagka may sakit, lagi siya nakabantay sa akin. Ngayon siya naman ang may sakit. Hindi ko siya iiwan. Bago pa kayo dumating sa buhay namin ni Sernan, it has always been just the two of us. Nasanay na kami pa rin. That's why I can't leave you.
O Nay, asan pinsan mo? Akala ko ba lalabas ka na bukas? Abay, dapat nag-aayos ka na ng mga gamit mo. Ito nga eh. Kanina ko pa nga tinitext pero hindi naman nagpaparamdam. Sumalpok ang isang kotse sa isang 10-wheeler truck dito sa Maynila kaninang hapon. At ang driver ay nakilalang si Sernan Monteclaro na isinugod sa ospital na may matinding tama. Samantala, dead on the spot naman ang kanyang dalawang sakay. At ang dalagang nakilalang si Angel de la Cruz ay namatay nung nauntog sa bintana ng sasakyan. Patay din ang di pa nakikilalang binatang kasama ng dalawa. Si Angel! Salamat, Ruth. I really appreciate this. Basta may kailangan po kayo, Auntie. Sabihin niyo lang po sa akin, nandito lang ako. Anyway, I asked Berta na samahan po muna kayo para may mag-alaga sa inyo kapag umuwi kami. Auntie, siguro kailangan niyo na magpahinga. Baka mamaya kayo naman magkasakit eh. I will, Abel. Pero ako na bahala dito. Babalik po kami bukas na umaga. Kawawa naman si Auntie Carmela dahil mahal na mahal niya si Uncle Sernan. Ano namang masama doon? Mag-asawa naman sila. Nung nagpakasal sila, hindi na nagtrabaho si Auntie. Kinalimutan niya na lahat ng mga pangarap niya noon. Nagpaka-ideal housewife na lang siya. At kay Uncle Sernan na umikot ang mundo niya. And I pity her. Dahil sa pagmamahal niya kay Uncle Sernan, naging mahina siya. Kaya kapag namatay si Uncle Sernan, sigurado ako susunod na si Auntie Carmela. Dahil hindi niya kakayanin. Bakit ganyan ka mag-isip? Ang morbid ng ideas mo. Nagsasabi lang ako ng totoo, Abel. Dahil ganun ang nangyayari sa mga babae na bubuhay para sa mister nila. Nawawasak sila kapag ka iniiwan sila o kaya naman ay niloko sila ng asawa nila. Kaya buti na lang, hindi umikot ang mundo ko sa'yo. Kaya nung nalaman kong niloko mo ko at nakabuntis ka ng iba, nakarecover ako. I'm sorry, Ruth. Alam mo kung magkapareho lang kayo ni Auntie na ugali, hindi ganito relationship natin. Whatever, Abel. I made the right decision. At sa ating dalawa, ikaw ang gumawa ng kasalanan. Excuse me, pupunta lang ako sa restroom. Oh, Nay. Sir Ben. Oh, Nay, alam mo ba kung bakit magkasama si Angel at si Uncle?
Sabi ko na nga ba, umiiyak ka na naman eh. Ito, dinalan kita ng pampatanggal ng sakit. Ice cream. Sorry. Hindi ko lang kasi mapigilan eh. Sobrang close lang talaga namin ni Lolo. Ang dami niyang ginawa para sa akin. I know. Alam ko naman na sa inyong tatlo, ikaw talaga yung pinaka-close kay Lolo eh. Siya lang kasi yung naniwala sa akin. Kahit ganito ako, minsan hindi naman bumaba yung tingin niya sa akin eh. Kaya nga ang sakit-sakit. Ang sakit-sakit na nangyari sa kanya to. Tapos binala ko pang umalis. What? Iiwan mo si Lolo? Sana. Pero ngayon hindi na. Pag gumaling si Lolo, aalagaan ko siya. Hindi ko siya iiwan, Aldrin. Tama na yan. Kumain na lang tayo. O, Nay. Sige na, please. Kung may alam ka, sabihin mo na sa akin. Sir, komplikado po kasi. O, Nay, kahit pag gaano ka komplikado yan, iintindihin ko. Sabi ko, Nay, please. Please naman. Kung may alam ka, sabihin mo na sa akin. Sir, kasi, what's happening here? Bricks, ikaw ba yan? Ana, I heard what happened. I'm sorry sa nangyari kina Lolo Sir Nana. Okay naman na si Lolo. Hinihintay na lang namin siyang gumising. Ano palang ginagawa mo dito? Hindi. Kasi tinext ako ni Carla. Kailangan niya ako. Nasaan ba siya? Bricks? Carla? Halika dito. Ana. O, Nay, please. Sabihin mo na sa akin kung ano yung totoo. Wala ho. Hindi ko nga ho kasi alam kung bakit nakipagkita si Angel kay Don Sernan. Nung magkasama po kami, ang sabi niya sa akin, hingi lang daw siya ng tawad doon sa pagpapanggap nila ng tatay niya. Yun lang po ang dahilan, sir. Tsaka, kung pwede ho sana, huwag niyo na akong kulitin. Kasi namatayan po ako. Problema ko pa nga po kung paano ko uwi yung bangkay ng mga bata sa probinsya eh. I'm sorry. Pasensya na, pasensya. Condolence, Onay. I feel bad for your cousin. Pero, buti naman nakahingi na pala siya ng tawad sa kasalanan niya. But if you need anything, like a donation or something, just let me know. Pwede ko bang malaman kung nanganak po ako dati? Oo naman. Ang lining ng bahay batay na iba pag nagbibis ka na. May mga minor test na gagawin sir. May sakit si Uncle Sernan ngayon. At si Auntie Carmela naman, busy sa hospital. At habang wala sila, ako ang masusunod dito. At ang una kong utos, lumayas kayo dito! Ano po, Doc? Totoo po bang nanganak na ako? Oo, alis na nga na kanya. Normal delivery. Hindi aalis si Ana at Karen dito. Says who? Says me. Monteklaro ako. At yun ang masusunod. Kamusta po si Uncle? Nagising na siya, pero paralyzed siya eh. Hindi pa siya makapagsalita at makagala. Hi, Uncle. What is it? Sir Nan? Tinuturo ka niya.
ako.